Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. So ngayon nga ay posibleng nanganib ang pwesto ni Kai Sotto sa mga susunod na tournament ng Gilas kung ipagpapatuloy niya o ng kanyang kampo ang paghingi ng malaking bayad para sa paglalaro sa ating national team. Again, nililinaw lang natin na walang masama kung humingi nga ng bayad ang isang player. Ngunit ang hindi nga maganda dito ay kung hihingi ka ng malaking bayad at hindi naman ganun kalaki ang naging kontribusyon mo sa team at ang iba nga ay walang hinihingi na bayad. Naibalita na humingi si Kai Sotto at ang kanyang kampo ng $400,000 o mahigit kumulang 22 million pesos para maglaro sa ating Gilas Pilipinas noong World Cup. That is $400,000 mga kaibigan sa loob lamang ng 3 linggo. Kasalanan ba ito ni Kai Sotto? Pwedeng oo at pwedeng hindi dahil posibleng yung mga tao nga na nakapalibot sa kanya ang nagdedemand na dapat ay bayaran siya ng ganito kalaking pera para i-represent ang ating national team. Well, ngayon nga ay mukhang walang plano ang mga tao na humahawak sa Gilas na bayaran ng malaking pera ang mga player na naglalaro para sa ating bayan. Binibigyan nga nila ito ng bonus, ngunit mga player nga mismo ang hindi humihingi ng bayad o at least ng malaking bayad. Paglilinaw, iba ang hindi binabayaran sa hindi humihingi ng bayad. Sinabi nga ng mga big bosses sa dalawang PBA player daw ang humingi ng malaking bayad at hindi nga nila ito ikinatuwa at hindi na nila ito kinuha sa team. So kung patuloy nga nahihingi ang kampo ni Kai Sotto ng malaking bayad sa mga susunod na tournaments at patuloy naman na sila Vargas at Al Francis Chua ang hawak ng Gilas at may mga players din na katulad nila Abay na hindi gaanong nag-iisip ng pera para sa paglalaro sa ating bayan, hindi nga magiging madali na mapasali sa mga future Gilas lineup si Kai Sotto. Unless talagang maging sulit nga ang ipapakita niyang performance sa hinihingi niyang sahod. Dahil tulad noong World Cup, humingi siya ng $400,000 sa sahod para lang mag-average ng 6 points and 4 rebounds per game. At kung ikaw naman ang magpapasahod, talagang iisipin mo na malulugi ka dito. As of now ay patuloy na nagpapagaling sa kanyang lower back injury si Kai Sotto sa Japan. Ano ba masasabi niyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa NBA. Naganap kanina ang game ng Brooklyn Nets at ng Los Angeles Lakers kung saan nanguna dyan ng 19 points and 5 rebounds si Rui Hachimura in 19 minutes sa Lakers. 18 points din si Austin Reeves in 20 minutes. 14.6 assists si D'Lo. 13.7 rebounds si Anthony Davis. 13 points din si Taurean Prince at 10 points, 3 rebounds and 5 assists si LeBron James in 17 minutes of playing time. As of now nga ay naunguna si Rui Hachimura sa mga betting odds para sa 6-man Player of the Year Award o ang most effective player mula sa bench. Last playoffs nga ay pinakita ito ni Hachimura nang halos i-outscore niya ang buong bench ng Memphis Grizzlies. Consistent impact nga siya mula sa bench mga kaibigan at very efficient nga siya. Kapag pumukol nga siya ng mga mid-range jumper at mga turnaround fadeaway ay pwede mo nang ilista ito. Kung may improve na nga ang kanyang ball handling at defense, hindi nalalayo kay Kawhi Leonard ang kanyang style of play. Sa palagay nyo ba ay mananalo ng 6-man Player of the Year Award si Rui Hachimura ngayong season?